Welcome back to the channel. Southscoot 88 again. Okay, so I hope everybody's doing okay, doing fine. Ano ba? Ito po yung Bible verse natin for today. Okay, so yan, ito yung follow-up video, no, dun sa upgrade na ginawa natin. Pasensya sa mga batteries ng ano natin, 4 wheels tsaka yung 2 wheels. Pasensya na, madumi yung engine bay natin, hindi pa ako nakakapagpa engine wash. So yan, so ito yung kotse. So yan, yan, flex ko lang yung mags natin. Yan, old school, hindi naman masyadong old school pero ano na. Yan, yan. So okay, ito yung sa car natin. Tapos ito naman yung ko, tanggalin natin, wait lang. So yan yung sa bike natin, no. So okay, so yan, ano natin, konting feedback, kasi syempre ano siya, ay bumalik. Ayan. Ayan, bumalik na. Tawag dito, feedback, no. I'm sure merong mga tawag dito, nagtatanong, and yung mga nag-expect na feedback natin. So it's been like mga 3 weeks na tawag dito, na ano natin, na three weeks na nagkagamit natin sa ano natin, sa 4 wheels natin. Parang kung 3 weeks, mga 15 days ko na siya nagagamit or so. Ano naman dito naman sa bike natin, ay siguro kung sa bike, kung 3 weeks, sabihin mo ng mga ano, siguro mga 5 times dun sa 3 weeks na yun or so. So hindi mo na ako nag-upload kagad, in-observe ko muna siya both sa car at sa bike. Yung naramdaman ko honestly sa car, sa ano siya, malakas talaga siya. Lumakas yung ilaw, lumakas yung aircon, gumaan. I don't know kung placebo effect or yun ang paspel, pero gumaan yung manibela. Kasi kaya ko pinakita yung mag wheels natin,
kasi naka 16s to na 195/45. So medyo malapad siya. Ang offset yata nito ay anyways, basta importante 195 yun yung lapad ng gulong niya. So medyo mabigat talaga yung yung steering niya kasi nga oversized. So yun, tapos yung aircon niya para siyang lumakas yung aircon niya, yung ilaw, okay. So kumbaga kung in layman's term, kumbaga para mas maintindihan, mas ma-explain ko mabuti sa inyo is yung aircon niya para siyang one notch higher dun sa thermostat niya. So ibig sabihin kung kunyari nasa 80% ako or 70% before ako mag full ng thermostat, let's say half 70%, nung nagpalit ako ng baterya para siyang nasa 80% pero nasa number 7 lang yung kumbaga yung thermostat, tapos yung ilaw ganon, tapos yung pick up niya ayun yung sa ilaw ganon nga kasi naka LED to na na headlight tsaka yung fog lamps, tapos naka rear fog din siya. So yun yung niya, yun yung mga na-notice ko sa kanya. Tapos ito yung isa pang na-notice ko, yung acceleration niya mas siya, mas responsive. Yun yung napansin ko, mas responsive siya. Tapos tinest drive ko siya nilong ride ko siya parang mga 80 40 back and forth, so 80 kilometers. Para siyang nakakatuwa, kumbaga do na yan for baka next week or kailan ako malibre for change oil. Pero yun nga, like I've mentioned, yung mas siya, mas responsive siya. So medyo nakakagigil, nakakatuwa na manehuhin. Kasi nung kami nung wife ko nung tinest drive namin to sa S-Flex, siya, yung 130, 135, oo, mga ganun, 135. Saglit lang eh. So yun. Tapos naka-turn off lang yung aircon kasi nga gusto ko malaman yung acceleration niya. So yun, mas siya, mas responsive siya. So sobrang nakakatuwa. Okay. Tapos sa motor naman dito sa bike natin, same thing, mas siya, mas responsive siya. Mas siya, mas maganda siya manakbo ngayon. Sobrang nakakatuwa. Parang yung paano ko ba? Yung takbo niya parang siya. Kung familiar, kung for sure dun sa mga familiar sa ZX6R, sa merong 2 power modes yan eh, yung model nitong akin, KRT na 19. So may full and low, tapos yun. So for the longest time ang gamit ko sa kanya low power, tapos traction 1. Tapos tinry ko rin several times na mag full, so masyadong malakas yun for me, so binabalik ko siya parati low tsaka traction 1, or minsan walang traction 1, kumbaga low lang. So nung nagpalit naman ako, tinesting ko naman to ng 3 weeks, para siyang paano ko ba explain, para siyang yung low niya nung dating battery niya, yung lumang battery,
which is yung normal battery, hindi itong LED, hindi itong, ano ba tawag dito? Itong GR na battery, lithium. Ano siya, yung, kung compare ko yung takbo niya from dun sa lumang battery na naka-full siya, tapos zero yung traction, yung ng lumang battery ha. Tapos yung tinry ko ngayon, yung lithium na battery sa low, tapos zero traction. Parang ano po, kung hindi mas malakas dun sa full na lead acid na battery, baka kung mas malakas o kung hindi man ha, siguro magkasing lakas yung power ng low na naka-lithium versus dun sa full na naka-lead acid. Yun na lang yung pinaka safe na comparison, na ayoko mag-exage. Yun yung pinaka conservative na comparison ko. So pakiramdam ko mas malakas pa nga yung low na naka lithium versus dun sa full na naka lead acid. Pero yun nga, just to be safe, or yung pinaka conservative is magkapareha sila ng power. Kasi after nun, tinry ko yung huli kong gamit parang a couple of days ago, 2 to 3 days ago. Sinubukan ko yung full. Gusto niyang gusto kong itapon ni Wasabi. Gusto niya umangat, in short. So yun yung comparison sa kanya. Malakas talaga yung battery performance wise. Kung meron kayong mga tanong, just comment just ask me dun sa comment section, and definitely sasagot ko. So lahat yun positive, yung ito pa pala yung weight niya versus dun sa mga pinagpalitan natin ng battery. Hindi lang siya 50%. Doon sa battery ko ha, dito sa bike, tsaka dito sa sasakyan, hindi lang siya 50% na weight. Siguro mga conservative, siguro mga 60 or 65%. Ganun yung feels ko eh. Though wala akong timbangan to weigh them, yung to be technical, pero tansya ko mga 60% yung nawala sa total weight, both, hindi lang half, yung mga parang mga 3/4 or something. Yun yung mga positive niya. Yung drawback naman, well, magiging siya eh, depende no. Yung drawback niya medyo mahal, pricey siya, so yun yung drawback niya. So price point, medyo almost parang 40% din ang price sa conventional. Parang dito 9.8, tapos sa bike 5.8 ba, 5.9, basta ganun.
So, sa yung dating ano dito, alam ko mga 7.2 yun eh. Or 7.5. Parang ganon. Kasi branded din yung pinagpalitan ko. Dito naman, alam ko 3.3 yung battery nito. Bike specific yun, tsaka car specific. So, parang 1SM to, tapos to bike specific din siya. So, yun. So, medyo ano siya, medyo pricey talaga. Almost double. Actually, ako napamahal ako nung binayad ko kasi nagbayad pa ako ng delivery charge saka installation fee. Because, of course, syempre may warranty. Ayun pa pala, yung advantage pala, sorry. Yung sa car is 5 years, tapos sa motor is 2 years. Pero, ang sabi naman ng installer, sa motor daw, parang maabot ng 4 years. So, sulit-sulit yun. Sulit-sulit yun. And, lalo na dito sa kotse natin kung syempre, di ba, 5 years warranty, di sobrang sulit yun. Pero, yun lang yung nakikita kong drawback sa kanya. Isa lang, yung price. Pero, yun, then and again, dahil nga, yung unang part ng video, di ba, sabi ko sa inyo, parang, kung mahilig ka sa performance and, you know, yung functionality and all, yun talaga, you really need to pay extra for it. Di ba? Hindi ko naman sinasabi magpalit kayo, you know. It's just that, I'm just saying, yung personal experience ko about dito sa mga changes ng mga ano natin, ng mga yung mga pros and cons, yung mga ginagawa natin sa mga hilig natin or mga hobbies natin. So, yun lang guys. Thank you for your time and thank you for your time and you know for watching this video. Kung meron kayong concern, may questions or